Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 16, 2024. Patuloy niyang umiiral sa ating bansa itong shear line na nakakaapekto sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Asahan nga po natin na magkakaroon tayo dyan ng mga pag-ulan at maging dito nga po sa may parte ng Mindoro provinces, may mga tsansa na may ulan, tamang pag-ulan. May mga scattered rain shower naman sa western section ng Visayas at ng Mindanao. Yung minomonitor naman po natin low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay stationary pa rin. Pero ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, by next week posibleng pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, at pag nasa eastern section na nga po ng Central Luzon ay tumaas ng bahagya sa kanyang tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon nga po, tignan muna natin yung lugar ng mga uulanin ngayong araw. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin po magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan sa may extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng alas 3, simula alauna hanggang alas 3 ng hapon, mag-uumpisa na nga po yung mga pag-ulan sa halos sa buong Luzon. At aabutin po yan, posible nga po hanggang alas 6 o hanggang alas 7 ng gabi mamaya. Kaya ba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dyan. At kung mapapansin natin, ito naman po yung low pressure area sa labas ng ating bansa ay nagkakaroon na ng formation. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by May 17, almost stationary pa rin yung low pressure area sa labas ng bansa, at habang yung shear line naman ay magpapaulan pa rin po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng May 18, may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa Luzon at magkakaroon ng possible low pressure area dyan dahil nga sa banggaan ng dalawang hangin. At habang yung low pressure area dito naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay stationary pa rin po yan. Pagdating naman ng May 19, mapapansin nga po natin na magkakaroon pa rin mga ulan sa panang pag-ulan sa parte ng Luzon, habang stationary pa rin yung low pressure area sa labas ng ating bansa. By May 20 hanggang gagalaw na nga po itong low pressure area at aangat na nga po yan sa eastern section ng Caraga region. Pagdating naman po ng May 22, ito nga po aangat pa hanggang sa parte ng eastern section ng Visayas, at yung extension ng kaulapan po niyan ay posible magpaulan na sa may eastern section ng Visayas. By May 23 hanggang 24, ito nga po ay nasa eastern section pa rin ng Visayas bilang isang low pressure area at nasa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng May 25, nasa eastern section nga po yan ng Central Luzon, at dito nga po ay magiging isang tropical depression or mahinang bagyo. At ito po ang imomonitor natin kung may chance ba ng landfall scenario, or ito nga po ay dediretso sa parte ng Taiwan or ng China, or magre-record pa tungong Japan. Inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon ng ating bansa. Ito sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.